So, stalking time. So, yun mga babes, no? So, ngayon alamin natin, no? Kung sino ba yan, no? Na iniisip-isip mo, no? Na mukhang hindi mo alam kung ano yung tumatakbo niya sa isipan niya ngayon, no? Pero yun yung ating aalamin, no? So, I hope makuha ko yung energies mo. Especially kung ikaw ito, no? Given by the situation na parang halos wala kang magawa ngayon, no? Halos hindi ka makagawa ng movement or pagkilos pero gusto mo pa rin, no, curious ka pa rin, no, kung ano yung situation ng taong iniisip mo ngayon. Pwede mo yan, mga babes, no, i-pause yung video na to, no, habang iniisip mo siya. Okay, you can also do that. Pero pwede mo rin naman na isipin siya habang nagsha-shuffle ako. So, tara na, let's go ahead na by the way, no, wala tayong gender, babae, lalaki, LGBT, lahat po, no, welcome. Okay, and syempre, ng mga babes, no, just take only what resonates. So, let's go. Archangel Michael, thank you so much, together with the angel guides, for always being present in our reading. Can we get the situation of this person here na iniisip ng aking mga collectives? I hope makuha ko yung energy mo, sweetheart. Ikaw na nanonood ngayon, thank you so much. Na-appreciate ko yung palagiang pagtambay mo dito. Saranghe. Ano po yung situation nitong person na naiisip ni collective? Situation, can you please show me? Ang taray ng stalking time, no? I know, no? So, dito tayo mga babes kumuha ng kasagutan, no? So, we have here the energy of free yourself. It's time to take back control of your life. No? So, parang siya ito mga babes, no? Na very determined rito, no? Na parang makawala sa sitwasyon. So, lumalabas na affected din siya rito sa inyong situation. Kung mapapansin mo mga babes, no, nakita ko rito na meron ditong harang na pabilog no sa kanya no at mukhang ito ay masikip no, not enough para alam mo na no, makapaghinga siya ng maayos no or makapagkilos siya rito ng maayos ng malaya. So nakikita ko dito na parang gusto niyang palayain din ang kanyang sitwasyon dito. So parang meron din siyang energy rito na nahihirapan din po siya sa inyong sitwasyon, no? So, alamin natin, we also have here this attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. So, nakikita ko dito mga babes na kung sino man tong energy na to, nakikita ko na aminado na malakas yung attraction nyo sa kanya. Like, nakuha nyo talaga mga babes ang kanyang atensyon dito, no? So, kung sino man tong energy na to, no, possible na, yeah, pwedeng may pag-iwas dito, pwedeng gusto niya rito, no, na makalaya rito, no, yeah, iniisip niya rin kayo, yes, no, kung yun yung isa sa mga tanong ninyo, no, kasi when a person, no, is so attracted to you, at alam niya yun sa kanyang sarili, no, then this happens, no, yung naiisip niya rin kayo, no, but why is this person here holding back, not making any movement, no? Pero bakit nga ba gusto niya rito na makalaya, yan, no? Well, dalawa yung nakukuha ko dyan. It could be someone here, no, na dahil sa sobrang lakas ng attraction niya sa inyo, this could be a brand new individual na hindi niyo pa as in nakaka-connect ever, no? Pero medyo mahina yung loob, no? Pwedeng ito yung first time na nakaramdam siya ng ganitong feeling. Pero may energy rin dito ng possible na kung sino man yung kadil ninyo ngayon, no, is posibleng meron kayong connection but it's complicated, no? Pwedeng ex mo yun, pwede rin naman na person na pwedeng hindi gumaganda ang inyong connection, no? Pero iniisip ka niya, no? At aminadong attracted pa rin sa inyo, no? So, bumabalik siya ron, no? Sa energy ng gusto niya pa rin kayo, no? Kahit hindi niya sinasabi. Yan, no? May hangin talaga, miss yan. Oo. So we also have here religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Yan, no? So nakikita natin dito mga babes na kung sino man tong energy na ito. Possible na may difference kayo sa inyong paniniwala. Pwede rin relihiyon, no? Pwedeng Catholic ka, Christian siya.
Puwede rin naman mga babes 'no, na Muslim siya 'no, or siya ay Buddhist 'no, tapos iba rin yung relihiyon mo 'no. So, puwedeng gano'n ito literally. Pero tingin ko ang nakakaapekto dito 'no, is posibleng siya ito mga babes 'no, na medyo hindi pa gano'n, okey, naiintindihan 'no, yung kanya ritong gustong unahin gawin 'no. Anong ibig mong sabihin dun Miss Yan? For some reason, may nakikita ko rito meron siyang plano 'no, na parang kaya nape-pend ang inyong koneksyon 'no. Possible na meron mo na siyang gustong i-prioritize. Puwedeng yun ay related sa kanyang personal na life, puwedeng trabaho, family muna, or kung siya ba ito na may, um, responsibilidad gano'n sa kanyang family 'no, puwedeng siya yung breadwinner or provider kahit hindi siya yung panganay 'no or whatever. Nakita ko rito na parang meron mo na siyang gustong i-priority, yan. Kaya, just take how this resonates 'no. We also have here this children, see? Yung iba sa kanila puwedeng single mom or single dad 'no, but doesn't have to be. Puwede rin minsan na ritong kinasal pero yun ay for few of you lamang 'no. Pero sa nakikita ko rito possible na puwedeng may mga nakababata pa siyang kapatid, puwedeng gusto niya muna na parang mag-focus dun 'no, at parang siya 'to na energy na may parang mabilis siyang ma-distract 'no. So, parang alam niya sa sarili niya na hindi niya kayang pagsabayin ang love at ang kanyang other responsibilities 'no. Actually, nakita ko naman. Kasi parang may energy siya rito 'no, na minsan niya ng pinagsabay yung panonood ng favorite na series niya or movie yun, tapos meron siyang kailangang tapusin. Ayun ang nangyari mga babes 'no, pinagalitan lang siya 'no or parang hindi naging maganda yung resulta 'no, kasi mas nakapag-focus siya dun sa panonood kaysa dun sa tatapusin niya or gagawin niyang trabaho 'no. So, hindi niya nga talaga kayang mag-multitask mga mahal. Yeah, for some reason yung nakuha natin dito 'no. So, I think this person right here is someone na kilala niya yung sarili niya pagdating sa mga ganyang bagay 'no. And we also have here this passion, see? Allow your heart and soul to sing with joy, makikita mo rito na medyo may pagkaano din siya, ang tawag nito, naniniwala rin siya dito kay universe 'no, sa mga angels and guides na parang unahin ko muna yung mga pina-prioritize ko, yung mga dapat kong kailangang unahin, 'yan 'no. Alam ko na kung kami talaga ni Collective muli kaming pagtatagpuin at paglalapitin dito. Nakakita rin kasi ako ng travel, puwede rin kasi na ang ibig niyang sabihin is siya ito 'no, na aalis puwedeng dahil sa trabaho or babalik siya rito sa kanyang pinanggalingang lugar 'no. Yan man ay local or puwedeng other country, puwedeng related sa trabaho or family na parang may sinasabi siya rito na, "Kailangan ko munang unahin ito." Kasi parang ayaw niya rin kasi ritong maglaan na rito ng parang, problem or mag-cause ng problem sa inyo 'no. Ayaw niya isipin rito na nine-neglect niya kayo or whatsoever kaya meron muna siyang gustong ayusin 'no. Parang siya ito whether new person 'yan or ex mo, parang siya ito with the angel wings 'no. Siya ito na kung kami talaga ni Collective muli kaming pagtatagpuin 'no. So nakakaloka 'no, yung mga ganitong bagay na nasa isip niya hindi mo alam, kaya ka ganyan na parang nag-iisip ka sa kanya rito 24/7 'no. Pero parehas lang din naman kayo ng nararamdaman 'no. Mahal ka nito, ano. Yun nga lang parang ano 'no, siya ito na klase ng energy na parang sa ngayon hinahayaan ko na lamang muna ito. Ngayon pagdating ng tamang panahon, alam ni universe yung ginagawa niya, alam ni universe yung plano niya kapag muli kaming pinagtagpo ni Collective, kami talaga, 'no. So may gano'n, 'no, may gano'n siya rito. This person believes in destiny, 'no, this person believes in divine timing. And we have here codependency, addictions are affecting your romantic life. Dito, hindi talaga addictions na nakikita ko rito. Nakikita ko rito, no, na medyo inclined siya rito sa kanyang mga responsibilities sa life, no? Tsaka parang meron pa siyang mga problema daw na kailangang tutukan, no? So, nakita ko na nagiging codependent siya dito sa emotions niya rito for you guys. So, kaya nakikita ko, no, na kaya niya binanggit, no, na kung kayo talaga kasi nakikita ko by that time gusto niya pa din kayo. So, hindi ko nakikitang nagbabago, iyon 'no. So, bottom of the deck here for you guys is this: pay attention to the red flags, the signs are cautioning you 'no. So, tingnan natin yung what's next 'no, para sa confirmation, new love,
So, a new person right here has stirred your romantic feelings, no? Sabi ko nga sa inyo, dalawa ito, no? Pwedeng bago tong energy or ito yung person na ex mo. Kung ito yung bagong energy, nakikita ko dito that this person here loves you. At nakikita ko dito na hihintay lang siya rito, no, ng tamang time na muli kayong tawagin ni universe, no? Para magkita ulit, magkausap ulit, no? So, ayaw niya kayong saktan dito kasi alam niya na hindi pa siya makakapagbigay ng time. At kung ito naman yung ex mo na lumalabas dito na posibleng meron kayo ritong mga, alam mo na, mga bagay na pwedeng hindi napagkasunduan, napag-awayan, no? Or naging parang mga dahilan ng inyong separation before, no? So, kung sino man tong energy na to, na medyo parang hindi maganda yung mga bagay na nagawa niya sa'yo before, kaya ito ay nag-a-appear na red flag. But with the new love, no, na nagka-clarify dito, yung ex mo is tumatapak sa isang new energy. So, nakikita ko no, na itong person na to no, is mas nag-matured at lumalabas na siya bilang new person. Yan, no? Ibig sabihin, hindi na ganun yung kanya ritong energy, no? Kapag nagkita kayo, no? Mas responsable, mas maayos, no? Mas mature, and at the same time, mas naiintindihan niya na yung salitang love and commitment. Okay? So, alamin pa natin dito, no, mga babes, no? Pang mga pwede niyong malaman na para naman mawala agam-agam. Tell me more about the situation. Thank you so much for my collective people. What else do they need to know about the situation here ng kanilang person? Messages. Okay, so we have here lightning, sudden change, shocking news, surprise, epiphany, upheaval, transformation. Yan, no? Meron talaga siya ditong ginagawa, no, na parang mga changes, no, sa kanya ditong life, sa situations niya. Sabi ko nga sa inyo, meron siyang mga dinideal na mga problems na gusto niya munang ayusin, no? Yung iba, family related, yung iba, work related, no? Pero alam niya sa sarili niya rito, mga babes, no, malinaw sa kanya yung inyong connection, no. So, parang yun yung ginagamit rin yung motivation dito, no, kahit na medyo parang mahirap at na-challenge siya sa mga pinagdadaanan niya. So, with the hammer, tinan mo naman yan, lightning tas hammer. So, nakita ko dito na talagang inaayos niya rito yung sarili niya, yung buhay niya rito, no. So, talagang pinagpupukusan niya ito, no, at gusto niya na itong mapabilis, mapadali, no, nang sa gayon mga babes, no, ay nakikita ko rito na makapag-umpisa na kayo, no, at kung ex mo man to, makapag-umpisa na kayong muli, no. So, whatever the case may be, I'm seeing a matured energy, okay, kaya kung sino man to, no, hindi ko na nakikita yung kanya rito na nakaraan, no, kung siya man dito ay lumabas na red flag dati, wala nang bakas at nakikita kong natatabunan na ito, you know. So, yun ang nakikita ko rito. May biggest transformation, may pagbabago siya dito. We have here soulmates, you know, soul connection, partnership, agreement, soul contract. So, kung sino man tong energy na to, mga babes, no, nakita ko dito na talagang kayong dalawa, no, ay talagang true soulmate. Yan, no, nakita ko rito, no, na posibleng meron na kayong encounter in one of your past lives, pero kahit wala, nakita ko rito, no, na meron dito na parang spiritually, energetically, no, na pagkakaintindihan in the 5D world. Okay, 3D world kasi when we say ito yun, no, yung world na to kung saan nyo ako naririnig, kung saan kayo nabubuhay, ano. 5D world, no, is yung world, no, beyond this, no. Yung world ng dreams, yung world ng mga manifestations, no, so yun, no. Connected na talaga yung soul ninyo, may partnership na talaga kayo, no, at nakita ko rito ng energy na kahit na kayo ay hindi magkasama ngayon, no, kayo ang laman ng isip ng isa't isa at iisa ang damdamin nyo, yan o. Sabi ko sa inyo.
Ayaw niyo kasi maniwala. Okay. So, we also have here this love. See, unconditional love, no? So, yun nakikita ko rito. So, hindi sa dahil ayaw niya kayong i-prioritize mga babes, no? Kundi ayaw niya lang kasi yung lumalapit sa inyo tapos may mga problema siya. No? Ayaw niya ng ganun, no? So, ayaw niya na intindihin niyo pa yun or madamay pa kayo dun. So, nakikita ko rito na talagang very passionate. Di naman yan, no, yung puso niya for you guys, na mas malaki pa rito sa kalahati ng katawan niya. So, kung sino man tong energy na to, no, big love for you. And look at that, another word, no, attraction na naman. No, attraction right here, attraction din dito. So, definitely, this person is so attracted sa inyo. Kaya kahit na kumain pa siya ng oras at panahon doon sa kanyang inaasikaso, hindi niya kayo rito makakalimutan. And we have here ascending. See? Mas lalo pa nga rito mga babes no, na ginaganaan siya rito no, na mag-transcend sa mga obstacles no, at mas i-improve dito yung kanyang sarili. No? So nakikita ko dito mga babes no, sa muli ninyong pagkikita, mas maganda at mas gumwapo siya rito. No? Mas nag-improve din yung kanya rito, no? Nakasabay yung kanya ritong maturity, no? Naayos rin dito ang kanyang well-being, no? At nagkaroon rin ng healing, no? So, nakita ko rito na maghahanda. Yan, no? Prepare for that union. Yan, no? New phase ahead yan, mga babes. No? So, definitely, maghanda na kayo rito dahil nakikita ko, no, na muli ito, mga babes, no, na makikipag-usap sa'yo. So, we have here the sword and the, yun na nga, no, the sword and the rose na to, no, moment of truth, yan, no, and clarity. Ito na, no. Sword ay ang simbolo ng pag-uusap at ang rosas ay ang pagsibol ng panibagong pag-ibig. So, nakikita ko na ang pag-uusap na ito, no, ay imi-message na kayo, mag-uusap kayo rito, no, at pag-uusapan na ninyo ang sa inyong dalawa, no? Kaya naman kung mahihintay mo pa siya mga babes, no? Yan. Hindi naman siya ganun katagal, no? Na magkakaroon na kayo ng bigote or balbas, no? Or hahaba na ng sobra, no? Yung mga buhok ninyo sa ilong, no? Wala namang ganun. Pero, this person right here, no, is worth it ang paghihintay kasi nakikita ko rito, no, na never naman kayong nawala at never kayong mawawala, no, sa kanyang isipan. Actually, inspiration niya kayo. Ano, bottom of the deck, we have here, girl with a snake, yan, no, empath and narcissist paradigm, being charm for use, enable boundaries, and we also have here the clock, yan, no, need time, takes time in time, cycles, time to heal, progress. No, kung mag-iisip kayo, miss yan, bakit may paganyan pa? Ano? Kasi alam mo, kung sino man tong girl with the snake na yan, boy with the snake na yan, mga babes, no? Nakikita ko na ito yung possible na kung hindi mo to ex niya ito, no? Pagka nagkaroon na ng pag-uusap sa inyo sa pagsibol ng inyong pag-ibig, meron ako nakikita ditong e-eksena, yan, no? Pwedeng ex niya or ex mo. Pero wag mabahala kasi nakikita ko rito na hindi naman ito magtatagumpay. Yan, no? So, kung ito ay mauna, mga babes, no? Possible, kasi ito medyo makuda eh. Possible na mauna ito bago pa makabalik itong person na to, no? Kumbaga parang yung iba sa inyo may mensahe ritong sinasabi, no? Na posibleng kausapin kayo ng ex niya, no? Bago pa itong pag-uusap ninyo ng person na lumalabas rito, no? Na iyong destiny, no? May mga ganong instances, no? Kasi ito kasi, hindi pwedeng himahuli ito sa balita eh. Hindi yan nahuhuli sa balita. Kaya posibleng malaman niya no, na ikaw yung gusto na makikipag-usap na sa'yo, no? So, possible kasi na binabalik-balikan niya yan, kinukulit-kulit niya yan, pero wa-effect eh. Yun yung nakikita ko dito. Okay? So, huwag kayong magpatinag kasi wala lang yan. Ano? Yan ay isang malaki lamang no, na bangungot at basura, no? Pwedeng-pwede niyang itapon anytime, no? Kasi never naman yung binigyan ng atensyon nitong person mo na lumalabas dito. So, ito yung mga energies na nakuha ko dito sa pag stalk sa inyong
person's thoughts, yan 'no, kaya 'wag na kayo masyadong mabahala diyan 'no, ito naman pala yun, 'di ba? So, may mga bagay kasi na hindi ma-open up dahil hindi alam kung paano sasabihin, lalo na kung ito yung reason behind this 'no, pero siyempre nasa inyo pa rin, 'yan. So, thank you so much again, Miriana Onni, Sarang Hiyo, Love in Life, ayan.